Amen, amen. Magkaminsan ang mga batang iniiwan ng mga magulang na nangingibang bansa upang magtrabaho ay lumalaki pong rebelde, kundi minsan walang pagmamahal sa magulang. Taliwas ang nangyari kay Remilyn na 4 na taong gulang pa lamang nang iwan ng mga magulang upang magtrabaho sa abroad. Alamin natin yan sa aming pagbabalik. Are you hurting? Are you faced with the most treacherous trials of life? Are you grappling with the issue of pain? This book is for you, When Life Hurts by Philip Yancey, and you will get it for free when you correctly answer our question for the day. In today's show, we interview via Skype RJ Rodeo, who is from A. Afghanistan, B. Libya, or C. Egypt. Be one of the first 10 callers with the right answer and win this book courtesy of OMF Literature. Call now! May times na I'm longing na katabi ko silang matulog. Sana nga gusto kong kayakap yung nanay ko. Ano ang kahihinatnan niya sa kanyang paglaki na malayo ang mga magulang na siyang dapat gumagabay? Susunod na! Remilyn, saan ka na naman galing? Galing po sa eskwelahan, tay. Anong eskwelahan? Ako ba pinagloloko mo? Is oras na ng gabi. Sabi ko, tay. Siguro nagpunta ka naman sa simbahan para makipagkita sa boyfriend mo. Mali ba yung iniisip niyo, tay? Tay, tama na bitawan niyo ako, tay! Huwag niyo na akong kontrolin! Hindi na ako bata! Hindi na ako yung batang iniwan niyo na ni nanay! Walang iya ka talaga! Sumasagot ka ba? Uy, ka na. Hindi ka kay Lola. Ito ko lang, mama. Dito naman si Lola, di ba? Dito naman si Lola. 4 na taong gulang pa lamang si Remilyn nang magpunta ang mga magulang sa Saudi para magtrabaho. Dahil dito, lumaki si Remilyn at ang kanyang 2 mga kapatid na hindi kapiling ang mga magulang. May times na I'm longing na katabi ko silang matulog. Sana nga gusto kong kayakap yung nanay ko. Pag-aalis na naman sila, parang yun na naman yung feeling. Yung nanay ko halos ayaw kaming pasamahin sa airport kasi mahirap for her. Tanging ang lola lang ni Remilyn ang nag-aaruga sa kanila magkakapatid. Hindi naman nagpabaya si Remilyn sa kanyang pag-aaral. Bagkus, mas naging porsigido pa siya na makatapos. Mas naging conscious kami to give honor sa parents. So, mas kami sa pag-aaral. Parang ginamit namin yung pag-aaral as a way to please them. Pagkatungtong sa kolehiyo, isang kamag-anak ni Remilyn ang ginamit ng Panginoon upang makakilala siya at ang kanyang kuya kay Hesukristo. There's just pure joy in my heart. May peace sa puso ko. And I was excited to do things for Him, serving the ministry. Naging aktibo si Remilyn sa paglilingkod sa Panginoon ng mga panahong iyon. Kasabay nito ang pag-uwi ng kanyang ama matapos ang halos 18 taong pagkakawalay sa pamilya. Ngunit imbis na unti-unting mabuo ang pamilya, kabaligtaran ang nangyari. Nung bumalik siya from Saudi, feeling niya we're still kids. So college na ako noon, pero he treats me like a high school. So gusto niya uwi ako ng maaga, ganon. And he was very frustrated nung nalaman niyang may boyfriend ako. At yung boyfriend ko kasama ko sa church. Mag-aaral din, hinihintay ko po kayo. Nagpupus ka na sa pag-aaral. Dahil dito, madalas na pagdudahan ng ama ni Remilyn ang bawat kilos ng anak. Maging ang paglilingkod niya sa Panginoon ay nabibigyan ng ibang kulay. Kaya naman, labis ang pagtutol ng tatay ni Remilyn sa simbahan na madalas niyang puntahan. Iniisip ko, hindi mo naman kami ganong kilala eh. Puro trabaho yung nasa isip mo. Tapos ngayon, babalik siya na he wants to control. Parang ganun yung mga inisip ko. Dumating ako sa point na ayoko nang mag-aral kasi feeling ko hindi na-appreciate yung efforts ko to study. Kasi sabi ko, Lord, I want to please my parents. Nag-aaral ako mabuti. My father thinks na hindi ako magtatapos ng pag-aaral just because nag-boyfriend ako. Kahit na ilang beses ko siyang i-assure na tayo, nag-promise ako sa'yo na magtatapos ako ng pag-aaral, gagawin ko yun. Pero hindi na siya naniniwala sa akin. Mas nagpahirap pa sa kalooban ni Remilyn ang pagkampi ng kanyang ate sa ama sa gitna ng pinagdaraan ng pasakit. There was
time na nahabol na kami ng kutsilyo. Sobrang galit. Galit na galit siya. Hindi rin namin naintindihan kung bakit ganun yung anger niya. Ito na ang nagtulak kay Romelyn at sa kanyang kuya na pansamantalang umalis sa kanilang tahanan. Sa kanyang paglayo, bit-bit ni Romelyn ang pag-asang magkakaayos din silang mag-anak sa tulong ng Diyos. God has a wonderful plan for the two of you. May dahilan kung bakit nangyayari sa inyo yan. And you bless those who persecute you, sabi ni Jesus. So, yung mga verses na yun, pinangahawakan namin. And every time I remind myself na this is a cross I have to carry, alam ko na may purpose si Lord. Bunga ng nangyaring gulo sa kanilang pamilya, maging ang ina ni Romelyn ay nagbalik Pilipinas na rin. Mahal kita na, umuwi ka na. Makalipas ang 4 na buwan dahil na rin sa tila pagpapakumbaba ng ama ni Romelyn, bumalik na ito sa kanilang bahay. Dito, tinupad ni Romelyn sa kanyang magulang ang pangakong magtatapos ng pag-aaral. Sobrang happy ako kasi yung father and mother ko, masaya sila sa nakikita nila sa buhay namin. Kasi after I graduated, nagkaroon ako ng work. I was able to help them unti-unti. Tapos, yung boyfriend ko that time na galit yung tatay ko, siya rin yung napangasawa ko. So, mas nakilala siya nung tatay ko. Nakita nung tatay ko na he's a very good person. Bukod sa pag-aayos ni Romelyn at ng kanyang magulang, nagkapatawaran din sila ng kanyang ate. At ito na nga ang naging umpisa ng pagbubuo ng pamilya ni Romelyn, isang katuparan sa pangarap na matagal niyang inasam-asam. There is peace sa puso ko. Nung nag-umpisa na maging okay yung relationship namin sa magulang namin. And may assurance na God will take care of us. God will take care of our family. Ang bawat magulang, katulad ng mga anak, ay biyayang nagmula sa Diyos. Marahil minsan may pagkukulang sila. Hindi pa din ito dahilan upang manlaban o mawalan ng respeto ang mga anak. Isang aral na natutunan at isinabuhay ni Romelyn mula sa naranasan noon sa sariling pamilya. God said, honor your father and mother. So, kahit na ano pa man yung sitwasyon, kahit malayo sila, they should do their best para mapakita pa rin yung pagmamahal nila sa magulang nila. They should be more honest and kung anong nararamdaman nila. They should be open na mas makilala rin sila ng magulang nila so that their parents would also understand them. Hindi po talaga madali yung nangyari kay Romelyn kasi 4 years old pa lang, iniwan na sila. Parang ito talaga yung formative years. Kaya't napakalalim po ng sugat na nangyari sa kanila. Kaya lang, kahit hindi madaling magpatawad sa mga taong nanakit sa atin, subalit kung ang Diyos naman ay nananahan sa ating buhay, yan po yung power. Matututunan natin na yung pagpapatawad, yan po yung susi ng resolusyon sa ating mga problema sa buhay, katulad ng nakita natin sa buhay ni Romelyn. Totoo po yan. Kung meron mang isang bagay na pipigil sa pagpasok ng pagpapala sa ating buhay, yan po yung unforgiveness, yan po yung bitterness. Napakalaking balakid po yan para makatanggap po tayo ng pagpapala ng ating Diyos. But we have a merciful God who forgives all sins. Therefore, just as He has forgiven us our sins, we have also to forgive those who have hurt us or wronged us. Sabi nga po ni King David sa Psalm 103 verse 12, as far as the east is from the west, so far has He removed our transgressions from us. Kinalimutan na po ng ating Panginoong Diyos ang lahat po ng ating mga kasalanan sa atin. Kung kaya, hindi po ba dapat tayo rin ay mapagpatawad na po tayo at kalimutan na rin po natin yung mga kasalanan ng mga tao sa atin. Alam ko, meron ho sa atin ngayon mga nanonood na hanggang ngayon may kinikimkim pang galit, lalo na sa kanilang mga magulang. Gamitin po natin itong araw na ito, pagkakataong ito, para sila po ipalayain sa pamamagitan po ng ating pagpapatawad. Gusto po ba ninyo yon na kayo'y makalaya at inyo pong maranasan ang tunay na kalayaan at pagpapala ng Diyos? Pwede po tayong manalangin ng sabay-sabay. Tara na, manalangin po tayo. Aking Diyos Ama, nakita mo ang lahat ng mga pagpapasakit na ginawa nila sa akin. Nakita mo ang lahat ng pang-aabuso na ginawa nila sa akin.
Nakita mo, Diyos Ama, na ako'y kanilang inabandona at hindi nila ako minahal, gaya ng pagmamahal na kailangan ko. Pero Diyos Ama, Ikaw ay nagmahal sa aming lahat at Ikaw ay nagpatawad sa aming lahat. At ang alam ko ay pinatawad mo na rin ako sa aking mga kasalanan. Sino ba naman ako para hindi rin magpatawad? Kung kaya sa araw na ito, nagdedesisyon ako, aking Diyos Ama, na pinapatawad ko na ang aking ama, pinapatawad ko ang aking ina, pinatawad ko na rin yung mga nang-abuso at nagsamantala sa akin. Maging yung aking kapatid, yung aking tiya, yung tiyo, ang aking kaibigan, pinatatawad ko na silang lahat. Naniniwala ako, Diyos Ama, na nagsimula na ang araw ng aking kalayaan at nagsimula na rin ang araw ng puspos na pagpapala mo sa akin. Maraming salamat, Diyos Ama, sa kalayaang ibinigay mo sa akin ngayon.